So magandang umaga mga ka-agrino. Ngayong umaga po ay tutungayan po natin kung ano ba talaga ang mga hakbanga sa pagkakaroon ng pag-breeding ng baka. Disclaimer lang po mga ka-agri na ito pong mga video na isinishare ko sa inyo ay base lamang sa aking karanasan. At huwag niyo naman akong i-bash mga ka-agri dahil masad po ako niyan. So ngayong umaga simulan na natin. Kung nakikita nyo sa aking harapan mga ka-agri, yan po ang aking inahin. At kung makikita nyo na mapayat talaga siya. Mapayat siya dahil may dumidede pa kasi sa kanya na kanyang anak. At normal lang naman yan dahil yung mga nutrients kasi ng mga inahin ay nakukuha ng kanyang anak. So seldom lang po talaga na mataba yung baka kapag may dumidede. Maliit lang po ang chances niya na mataba dahil kadalasan ay mapaya talaga yan dahil nakukuha talaga ng anak ang nutrients ng inahin. At pumunta na po tayo sa ating topic kung ano ba talaga ang mga hakbang bago tayo mag-breeding ng baka. First ay i-consider mo talaga, pinaka-first talaga yung health. Yung health ng baka ay pinaka-importante talaga kung ikaw ay mag-breeding ng baka. Kung mapayat ang baka, dapat ay binibigyan mo talaga siya ng mga vitamins upang tumaba at regular din ang pagpupurga mo. At sa amin dito ay kung payat talaga yung baka, kung payat talaga at butot balat na talaga ay binibigyan namin siya ng vitamins at saka pinupurga namin ng ngayon magpurga kami. Tapos pagka 2 weeks na naman or 3 weeks ay sinusundan namin siya ng purga. Pero kapag mataba yung baka at makikita mo talaga na wala namang mga defects sa kanyang mga balat at mataba talaga siya, ay every 3 months lang kami nagpupurga. Dapat talaga 3 months talaga kayo nagpupurga kahit mataba pa yung baka nyo o maganda yung katawan at wala talaga siya mga defects sa kanyang katawan, ay dapat talaga purgahin nyo talaga yan kahit ano pa man yan, every 3 months po talaga. Disclaimer lang po, base lang po ito sa aking karanasan. Yung mga sinishare ko mga video sa inyo ay base lang po ito sa aming karanasan. Huwag nyo naman po akong i-bash mga ka-agri. So pangalawa mga ka-agri ay dapat para magkaroon kayo ng magandang lahi ay humanap din kayo ng mga baka na maganda rin ang lahi. Hindi pa man lumalandi yung baka nyo ay dapat maghanap na kayo samantalang hindi pa naglalandi yung baka nyo. Dahil once na maglandi na yung baka nyo, ma-expire na talaga yung kanyang paglalandi mga approximately 18 to 48 hours. Pinakamataas na po talaga, seldom lang po talaga na 48 hours, kadalasan ay 18 to 24 hours po talaga yan naglalast ang paglalandi ng baka. So dapat maghanap na kayo ng mga magagandang mga lalaking baka para hindi para magkaroon kayo ng mga magagandang lahi na baka. Kung hindi man kayo makahanap ng magandang baka, ay meron din na sa mga city veterinarian office kagaya namin dito na nagbibigay sila ng libreng artificial insemination. Hindi ko alam kung sa inyong lugar pero dito sa amin nagbibigay ng libreng artificial insemination. So yun po
maghanap kayo ng magagandang lahi na baka. Panghuli po, kung ikaw po ay magbe-breeding ng baka, siguraduhin nyo po na handa po kayo o handa po ang iyong sarili sa mga responsibility na magigain nyo po. Dapat po handa kayo na dapat nyong alagaan talaga, dapat nyong bigyan talaga ng mga karagdagang care ang baka ninyo. Dahil masasayang lang po ang inyong pagod kapag hindi kayo nagbibigay ng care talaga sa inyong baka. Dahil may tendency na makunan po yung baka. Hindi naman sa lahat ng panahon na ganyan talaga alagaan nyo talaga ng sobrang-sobra. Pero dapat may extra care na po kayo sa inyong baka para hindi po ito makunan. So, yan lang po at sana yung video na ito ay nakapagbigay sa inyo ng karagdagang impormasyon at disclaimer lang po again. Hindi po ako eksperto sa larangan na ito.